Kumusta po kayo mga kaibigan? Lalo na sa taga-subaybay sa akin channel. Kamag-anak man o hindi, ito po seryosong usapan ang ating talakayin mga kaibigan. Kapulutan ng aral. Alam nyo naman ang aking channel, lagi ako nagbibigay payo. Kaya po hindi ko po palampasin ang pagkakataon na ito. Ang pamagat ng ating video, sino ang tunay na lingkod ng Diyos? Kasi magmula nung dumating si Jesucristo, ano na nangyari? Di ba? Dahil siya ang sugo daw ng Diyos, ano din siya? Hinuli. Hinuli ng ating, kumbaga sa ano? Sa ating batas. Hinuli siya at pinaratangan na gusto siya magtayo ng isang grupo. Yun po ang alam nyo na ngayon, nangyari na naman dito sa ito, babanggitin ko na. Ano nang nangyari sa anak ng Diyos diyan sa Davao. Alam nyo na. Sugo ng Diyos daw siya. At marami po ngayon ang problemang kaharapin. Yan po ang pag-usapan natin, huwag kayong alis mga kaibigan. Kasi po, di ko rin po alam, sa taga Mindanao din po kasi ako, pero di ko alam, sa tagal ko na rin dito sa Maynila. Baka may kamag-anak ako na nagiging biktima ni Pastor. Alam nyo na, kaya, kailangan ko ba ibibigay pa sa inyo ang buong detalye? Anong nangyayari dyan sa Kingdom of KOJC. Nagkaroon pala ng kaharian ng Diyos dyan. At ang anak ng Diyos ay itong si Pastor Kibuloy. Yun po, ibig sabihin, nangyari na yan. Kayo man na naging member dyan, ipagtanggol yung pa ba? O siyempre, ipagtanggol pa rin yan hanggat hindi napatunayan. Ako, nandyan naman ako eh. Ngayon, Pastor, harapin mo yan. Siguro, hindi naman siguro gawang kwento yan. Pero kung talagang tunay kang anak ng Diyos, malinis ang iyong puso, kayang-kaya mong lusutan yan. Napabalita nga, nasa Diyos ka na daw eh. Hindi ka na raw matagpuan dito sa lupa eh. Kasi sobra pong nabringwas ang mga tao sa inyo. Believe po ako sa inyo eh. Alam niyo mga guys, kung mayroon na tagtayo ulit ng ganyang organisasyon, na magsabi na ako ang anak ng Diyos at maniwala kayo sa akin. Bulaang propeta po yan mga kaibigan. Si Jesucristo nga hindi niya napagtanggol ang kanyang sarili. Anak siya ng Diyos. Hindi niya na ipagtanggol. Pero ang totoong kabaitan ni Jesucristo, totoong mabait. Ito ngayon si Pastor Kibuloy, ano sa tingin ninyo? Hindi po ako magsabi na masama siya, hindi po ako magsabi na ano ba siya. Kasi po, hindi po yan napatunayan, pero talagang magsamba ako sa kanya. Pagka nalusutan niya yung problema niyan, at mapatunayan niya na siya ay anak ng Diyos. Ayun po pasensyahan na po sa lahat ng mga member. Ako po, wala po akong kinakampihan. Ang gusto ko lang po, hindi na po mangyari ulit ng ganyang pangyayari. Baka akala niyo magtatayo ako ng relihiyon. Ako ang sugo. Kasi nagsalita ako dito. Alam niyo mga guys, akin channel kasi gusto ko magbigay ng payo. Kaya hindi naman dapat ako makialam dito eh. Lalo na sa mga, huwag kayong mga vlogger o kayong magbanggit-banggit kung ano man dyan mga tanggapan na magbabatikos kayo o ano-ano. Bawal po yon sa mga pagbablog. Mag-viral ka nga pero hindi ka naman ma-monetize. Ang iba kasi dyan, kahit hindi sumweldo kay Meta, basta lang, mayroon naman dyan, marami dyan nagbablog, mayaman na eh. Pero ako, iniingatan ko po akin channel. Yun po. Sana po, wag na pong mangyari ang ganyang pangyayari. Pag may lumitaw pa ulit na anak ng Diyos, kay Jesucristo nga eh, hindi nga napatunayan eh. Pinatay nga yung anak ng Diyos eh. Alam po ninyo, ang tunay na Diyos, hindi po ganun na siya na daw ang anak ng Diyos.
wala pong napatunayan na anak ng Diyos. Kasi nga po, si Jesucristo nga pinako sa cross. Anong sabi niya? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Parang nagtampo siya sa Diyos. Ha? Kasi po, ang Diyos, Espiritu, at isang halimbawa para magiging matuwid ang mga tao. Doon po nag-umpisa kay Jesucristo nga hindi naman lingid sa inyong kaalaman, pati ang kanyang 12 na alagad, yung mga apostolis, pinatay lahat. Kasi galit nga ang tao sa ang government, galit sa mga nagtatayo ng ganun kasi bandang hulihan kasi lalaban yan sa ating leader ng ating bansa. Hindi naman papayag na lalaban ka doon. Ganun po ang nangyari diyan sa kaharian ng Diyos diyan sa Davao. Kaya po wala po akong kinakampihan. Kung ang inyong paniniwala na Diyos ang inyong pinaglingkuran, ayan, pagkakataon na yan na mapatunayan ninyo na walang sala si pastor. Sasapi ako sa inyong organisasyon. Kasi po, tatandaan po ninyo kung may magtayo po ulit ng ganyan. Kasi hindi lang yan Ang mga millennial hindi na kwento ng inyong mga ninuno, inyong magulang ninuno na May nangyari na rin dyan sa Surigao, yun si Iclio. At ito si Aguila. Pero itong si Kibuloy pala, ibig sabihin 39 years na yung kanyang kanyang organisasyon. Magkasunod lang yan ni Iclio. Kasi alam niyo, bata pa ako nung Iclio 70s. 39. Magkasunod lang yan. Kaya po, itong si Aguila sa Surigao, bago lang yun sumulpot pero nahuli din kaagad. Ay, hindi rin bago. Marami din naging biktima yun Ganun din ang tirada. Yung mga gustong-gusto yung mga batang babae. Kaya daw, hindi makatanggi kasi Diyos nga daw sila. Biro mo, ayun kasing pananakot nakikita mo pag nandun ka, nagbasa ka ng Bible, susunugin ang lahat ng magkasala. Kaya tuloy ang nabringwas na tao o bata, hindi na makatanggi. Kung ano man ang gagawin, ministro na yan. Yan po pagkatandaan ninyo, kailangan liwanagan ko natin ating isip. Ang Diyos, nasa atin. Sa ating damdamin. Kung gusto mo maka-Diyos ka, kahit hindi ka sumapi doon sa isang grupo, maka-Diyos ka. Kasi ang Diyos, Espiritu, wala namang tao Kaya nangyari kasing ganyan, magmula nung nangyari si Jesucristo namatay tapos nabuhay, maraming gumagaya. Kasi Diyos nabuhay na daw. Nabuhay na. Kaya lalabas nga, yung founder, gusto niya, siya na ang Diyos. Ay, biro mo, kung Diyos ka nga naman, susunod lahat ng yung taga-subaybay. Yung taga-pagsunod, hindi makatanggi. Bakit yumaman yan si Kibuloy? Alam niyo pag sumapi kasi sa isang organisasyon, mayroon yan 10%. Hindi naman pala milyon-milyon ang niyan, tauhan. Nalalaman ko kanina lang 5,000. Kaya lang niya sinabing milyon para mas malakas. Matatakot yung mga ibang kumukontra sa kanila. 5,000 lang pala. Kaya po, di po tayo kaagad maniniwala. Mamaya may magtayo na naman ng anak ng Diyos na naman dito sa Visayas. Kaya po, ingatan po natin mga kaibigan. Kung tayo may naghahanap ng katotohanan, nasa sa atin. Huwag tayong gumawa ng masama, nasusumpungan na natin ang katotohanan. Kasi po, pag sumapi po tayo doon sa magiging leader na magsasabi na siya ang makapangyarihan, siya ang anak ng Diyos, kung ano mang na sinasabi niya, tagasunod. Ano po yan? Bulaang propeta. Yan na yung sinasabi sa Bible Magsusulputan ng mga bulaang propeta. Hanggang kailan pa ba may mabibiktima? Hanggat hindi na bago ang ating paniniwala, marami pang susulpot na ganyan. Ayan Kay Jesus lang matatagpuan Pero marami kasi ngayon na tumatayo na si Jesus na naman daw sila. Yun po ang mga kulto, mga bulaang propeta. Sige, ingat po tayong lahat. Sana
Maingat po ang lahat. Pag may nagtayo na naman ng ganyan, wag po kaagad maniniwala. Kasi wala na po ang anak ng Diyos na tatayo. Ang Diyos kasi espiritu, hindi buhay. Kaya para tayo makapagsamba, taos pusong manalangin sa Diyos na espiritu. Ayun ang kapangyarihan. Pero kung sinasabi na may tao na anak ng Diyos, bula ang propeta yan. Ingat po tayong lahat.